ho sa tema na binigyang pansin na Ebanghelyo, kung makikita po natin sa araw na ito. At ang tema rin na binibigyan ng diin sa tema na simbahan, ang tinatawag nating simbahan na sinodal, ay ang pakikinig. Sa Ebanghelyo ay makita natin yung hindi magawa ng mga iskriba, ng mga pangunahing bayan na siya ipapatay. Well, gawa na una ay wala silang makitang paraan. Pero yung pangalawa ay rin, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. So bahagi yun na kung saan ay napakahalaga. Sa tema naman ng simbahan sinodal ay yung tinatawag natin yung, kung tawagin nga natin ay yung proseso na yung espiritu, pakikinig sa espiritu ng Diyos. Yung pagsasanay sa pakikinig ng espiritu ng Diyos ay isa hong mahalagang sangkap na makita na natin na binigyan din nyo. Kasi noong Merkulis at noong hapon, para sa pag-aanda na pagdating ng bagong obispo, Marcelino Antonio Marami, ay binigyan ng diin na sana ito ay maging bahagi na speaking with the Spirit. So, ay conversation with the Spirit. Yung tunay na pakipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos ay nagsisimula sa pakikinig. Ang maliwanag nila, na makita ko natin, kung talagang sabi nga natin, taimtim na pakikinig. Kung nasa tayong lahat ay others, tawag na natin ay at the same page, the same wavelength ng ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Ay doon din natin makikita na yung ating pakipagkaisa, yung conversation with the Spirit, kung tayo ay kaisa ng Espiritu ng Diyos, sigurado ay walang mangyayaring masama sa atin. Bakit? Sapagkat ang kagustuhan ng Diyos ay yung kaligtasan ng tao, yung kabanalan ng sanlibutan, at ang pakikiisa sa kanyang kalooban. Yung alam ay nawa ay higit natin itulog, sapagkat yun ang kumisan ay yung sabi nga natin yung palagi struggle. Kasi pwede ang lahat ay magsalita natin na ako ay in conversation with the Spirit.
Kaya po yung conversation with the Spirit of God ay isang taga-salalim sa kalooban natin na makita yung pagbuhos ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kasi kung talagang yan ay pagkilos ng Diyos, it will not do any harm. Maging sa atin na sinasabi natin na pinanahanan ng Diyos o kahit na doon sa iba. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagnanais ng kapahamakan sa sino man sa atin. Maliban na lamang doon siguro sa mga taong ayaw nilang tumugon sa panawagan ng Diyos na lumalayo na sila ay yakapin na pagliligtas ng Diyos. Kaya yun yung isang maliwanag na nakita ko natin. Hindi nila magawa yung gusto nilang masamang gawin kay Jesus. Bakit? Sapagkat kaindin na nakikinig ang mga tao kay Jesus. Kaya nga, ito yung isang pagninilay na nawa makita natin. Siguro kinakailangan natin sa ngayon. Yung tinatawag natin ay conversation, yung ating pagninilay, pakipag-ugnayan sa Diyos. Na lalong-lalo na makita natin sa isang pagkilos. Hindi lamang sa individual na pagkilos, ngunit higit sila at pagkilos partikular na parokya nito. Kaya nga doon natin higit na hanapin sapagkat ay masala. Kaya po tingnan natin kasi yung tunay na pakipag-ugnayan sa Diyos ay isang pakipag-ugnayan na nagtutulot ng kaligtasan at lumalayo sa atin sa tiyak ng kapahamakan. Kaya yun ang bigyan natin. Ito pag kaya nga isang pag-inilay na ito pag ay makados. O baka lamang ito ay makatao, makasalilig, makasanlibutan. Kaya ipanalangin natin. Kasi sana po paano pamamaraan? Di una ay yung elemento ng pakikinig. Magkaroon nawa tayo na hindi lamang ng isip, ngunit gayon din ang pusong handang makinig. Kasi sabi nga, yung tunay na sumusunod ay yung tunay na nakikinig. Kapag hindi ka sumusunod, hindi ka talaga nakikinig. Bahagi yun. Isang maliwanag na elemento ng pakikinig kay alin? Marunong sumunod. Kaya pag sinabi nakikinig yan, ibig sabihin, sumusunod yan. At ano yung kinakailangan natin sundin? Hindi yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban. Hindi yung pwedeng pag-iwalayin. Yung pakikinig at yung pagsunod. Hindi pwedeng sabihin mo na nakikinig ka pero hindi ka sumusunod. Kaya pagkakataon ako sa iyo makilala, saan tayo susunod? Ay hindi ko ano yung kalooban ng Diyos. Pero
Yun yung dalawang aspeto na kinakailangan ipagtugtog natin sa ating buhay. Nanawa ay nakita natin, sigurado ako, ay pagkilos na hindi sa palaligiran tayo daranas ng kabigatian at kahirapan. Pero makikita natin katulad ng mga anghel, ng mga santo, katulad din ng ipinagdiriwang natin ngayon si Santa Cecilia, na humantong sa kanyang kamatayan, ay alam natin kasi ang ginagawa niya rin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalong-lalo na ng mahal na Birhen Maria, let it be done according to your will. Kaya, ano yung maliwanag? Sinunod niya yung kalooban ng Diyos. Sana makita natin, yun yung pamamaraan na ipinakita sa atin ng mga banal. Pero yung bawat isa sa atin, siguro nga, nasabihin natin, ano yung atin? We have to start listening para doon tayo higit na makasunod. Kasi pag sinabi natin na, Father, hindi ko pa alam kung ano yung direksyon ng buhay ko, isa yung maliwanag na yun. You are not still listening. Kasi hindi pwedeng, kung talagang hindi kayo nakikinig, hindi pwedeng sabihin na walang sinasabi ang Diyos. Kaya lang siguro hindi mo nakikita at hindi mo napapansin ni Alin. Ang ingay mo. Ang ingay mo. Makinig ka. Malalaman mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay. And then, doon na yung pagsunod. So yung struggle natin, sabi nga natin, sa conversation with the Spirit, start with listening, but ends with obedience.